Sa buhay lahat tayo ay nakakaranas ng mga tao na tila may kakayahang makamit ang lahat ng kanilang nais. Maaring ito ay isang marangyang sasakyan, isang bagong maluwag na bahay, o isang mabilis na umuunlad na karera. Tuwing nagtatakda sila ng layunin, tila ang universo ay nakikipagtulungan upang matulungan silang makamit ito. Ang mga individual na ito ay palaging naglalabas ng isang pakiramdam ng kalmado at determinasyon, kahit na sa gitna ng kaguluhan. Tulad ng karamihan sa atin, maaari mong maramdaman ng kaunting pagkalito o kahit pagkainggit. Nagtataka kung paano nila nakakamtan ang kanilang mga nais nang walang kahirap-hirap. Si Seneca, isa sa mga dakilang Stoic na pilosopo, ay nagsabi minsan, "Hindi dahil maikli ang ating buhay, kundi dahil marami tayong oras na nasasayang." Ang pahayag na ito ay naglalaman ng susi upang matuklasan ang lihim sa likod ng kanilang tagumpay. Hindi sila nagmamadali at hindi rin sila abala sa kinalabasan. Sa halip, nauunawaan nila na ang pagkakaroon ng isang makulay at makatarungang layunin ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng pagnanasa. Kinakailangan ito ng disiplina sa sarili, isang pagbabago ng pag-iisip at patuloy na aksyon araw-araw. Kapag naglalaan ka ng oras upang magpahinga at linisin ang iyong isipan, hindi ka lamang magkakaroon ng kalinawan tungkol sa landas na tatahakin, kundi magsisimula ka ring makaakit ng mga bagay na hinahanap mo. Sa ating pagtalakay ngayon, susuriin natin ang konseptong ito sa pananaw ng Stoic na pilosopiya. Ang kapangyarihan ng kalma. Ang kalmado ay hindi emosyonal na paralysis o kawalan ng pakiramdam. Sa halip, ito ay ang kakayahang mapanatili ang kalinawan at kontrol sa ating mga emosyon sa pinakamahirap at stress na mga sitwasyon. Sa buhay, madalas tayong nakakaranas ng mga biglaang hamon at mga kalagayan na hindi natin kayang kontrolin. Sa mga sandaling iyon, ang kalmado ang nagiging pinakamalakas na kasangkapan na maaari nating taglayin. Kapag ang ating mga isipan ay tahimik, libre mula sa negatibong emosyon at pagkabahala, kaya nating tingnan ang mga problema ng may pag-iisip, kontrolin ang mga sitwasyon, at gumawa ng tamang desisyon. Sa mga sandali ng kalmado, tayo ang pinakakakayahang magdala ng makulay at makatarungang pagbabago. Tulad ng sinabi ni Seneca, ang Stoic na pilosopo, mas madalas tayong magdusa sa imahinasyon kaysa sa realidad. Ipinapaalala niya sa atin na ang alalahanin at takot ay kadalasang nagmumula sa ating sariling isipan kaysa sa mga totoong kalagayan. Sa katotohanan, kapag tayo ay humaharap sa mga hamon, kaya nating harapin ito ng may tibay kung tayo ay mananatiling kalmado. Ngunit kung pababayaan natin ang ating imahinasyon, maaari tayong madala sa isang bagyong emosyon na lumilikha ng mga problemang hindi naman talaga umiiral at pinipigilan ang ating kakayahang mag-isip ng malinaw. Pinatutunayan nito na ang kalmado ay mahalaga sa buhay, pinipigilan tayo nitong magpaalipin sa ating emosyon at binibigyan tayo ng kakayahang makita ang mga sitwasyon ng may mas mataas na rasyonalidad. Isang halimbawa ng kapangyarihan ng kalmado ay ang kwento ni Captain Chesley Sully Sullenberger ng US Airways Flight 1549. Noong Enero 15, 2009, nagkaroon ng pagkabigo sa makina ng kanyang eroplano dahil sa pagbangga ng ibon ilang minuto pagkatapos ng pag-alis. Sa matinding stress na sitwasyon, kung saan ang bawat desisyon ay maaring magtakda ng kapalaran ng 155 pasahero at tripulante, mananatiling kalmado si Sully. Hindi niya pinayagan ang takot na mangibabaw sa kanyang isipan. Sa halip, mabilis niyang tinasa ang sitwasyon at gumawa ng kritikal na desisyon na maglanding sa Hudson River.
Dahil sa kanyang kalmado at kontrol sa emosyon, nakaligtas ang lahat ng saksi. Kung siya ay nagpanik o nawala ng composure, maaring iba ang naging kinalabasan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang halimbawa ng kalmado sa ilalim ng pressure, kundi isang aral sa emosyonal at mental na disiplina sa gitna ng pagsubok. Kapag tayo ay kalmado, mas malinaw nating nasusuri at naiintindihan ang mga bagay. Sa kabilang banda, ang panik at hindi kontroladong emosyon ay lumalabo sa ating paghatol at humahadlang sa tamang paggawa ng desisyon. Ang stoicismo, isang pilosopiya sa buhay, ay nagtuturo na ang negatibong emosyon ay hindi dapat alisin, kundi pamahalaan. Sa stoicismo, ang kalmado ay hindi emosyonal na pag-detach o pagpapdawat ng emosyon. Ito ay mastery ng emosyon. Ibig sabihin nito ay alam natin kung kailan natin dapat sundan ang ating emosyon at kung kailan natin dapat unahin ang rasyonalidad. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng stoicismo ay na bagamat hindi natin kayang kontrolin ang mga pangyayari sa labas, palagi natin kayang kontrolin ang ating mga reaksyon at saloobin. Sa buong buhay, makakaranas tayo ng kabiguan, pagdurusa, at hamon. Sa halip na hayaan ang negatibong emosyon na mangibabaw sa atin, ang kalmado ay nagbibigay daan upang makita natin ang isang landas na magpatuloy. Maari nating kilalanin ang ating emosyon nang hindi tayo pinapalakas ng mga ito. Ito ay hindi lamang nakatutulong sa paggawa ng matalinong mga desisyon, kundi nagsusustento rin sa ating respeto sa sarili at lakas ng loob. Kapag ang isipan ay nasa kapayapaan, ang ating kakayahang harapin ang pagsubok ay nagiging walang hanggan. Tulad ng sinabi ni Seneca, marami sa ating mga takot at pagkabahala ay nananatili lamang sa ating mga isipan at hindi nagiging realidad. Sa isang kalmadong pag-iisip, natutuklasan natin na ang mga balakid sa harapan natin ay hindi mahirap pagtagumpayan. Ang kalmado ay nagbibigay daan upang likhain natin ang buhay na ating ninanais. Hindi lamang ito isang pansamantalang reaksyon. Ito ay isang estratehikong pagpili. Kapag natutunan natin na i-regulate ang ating mga emosyon at mapanatili ang composure, hindi lamang natin malalabanan ang mga hamon ng buhay, kundi matutuklasan natin ang potensyal upang makamtan ang mga dakilang bagay. Ang kalmado ay ang susi na nagbubukas ng pinto ng walang katapusang mga posibilidad sa paglalakbay ng buhay. Hayaan ang lahat na magdaloy ng natural. Hindi ba't magiging kamangha-mangha kung mararamdaman mong nabubuhay ka sa isang estado ng daloy? Gaano kahusay kung ang lahat ay magaganap ng walang kahirap-hirap na may kaunting pagsisikap mula sa iyong bahagi? Isipin ang kapayapaan, kasiyahan, at pasasalamat na dulot ng ganitong buhay. Isipin ito sandali. Lasapin ang pakiramdam ng biyaya, kadalian, at kalinawan. Ngayon tingnan ang iyong kasalukuyang buhay. Ito ba'y dumadaloy? Puno ba ito ng kadalian at biyaya? Para sa marami sa atin, ang sagot ay hindi. Madalas tayong makatagpo ng mga pagkakataong nagtutulak tayo, pinipilit, at sobrang nagsusumikap na nagiging sanhi ng pagkabigo, inis, pagka-burnout, at marami pang iba. Ngunit hindi kailangang ganito. Maaari mong likhain ang mas maraming kadalian at daloy sa iyong buhay. Nagsasalita ako mula sa karanasan at nais kong ibahagi ang ilang mga pananaw sa iyo. Itinuturo ng stoicismo na upang mamuhay ng masaya at mapayapang buhay, kailangan nating matutong magpaubaya. Ngunit ang pagpapabaya ay hindi nangangahulugang sumuko o hindi magmamalasakit sa mga bagay na mahalaga sa atin. Sa halip, ito ay nangangahulugang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay nasa ating kontrol. Hindi natin kayang kontrolin ang bawat sitwasyon, bawat tao o bawat kinalabasan. At ang pag-alam dito ay mahalaga.
Ang ating buhay ay kung ano ang ginugol nating mga kaisipan, isinulat ni Marcus Aurelius. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga buhay ay hinuhubog higit pa ng ating pananaw sa mga pangyayari kaysa ng mga pangyayaring mismo. Ang mga negatibong kaisipan, alalahanin at takot ay maaring magdulot ng paghihirap kahit na ang realidad ay hindi naman ganun kabigat. Sa kabilang banda, kapag in-adjust natin ang ating mindset, tinitingnan ang mga bagay ng positibo at nananatiling matatag, nagiging mas payapa at makulay ang buhay. Siguro ay naranasan mo na ang mga pagkakataon na pinilit mong kontrolin ang lahat, ngunit ang mga bagay ay nahulog na lamang. Ang pakiramdam na kapag mas pinipilit mong kontrolin, mas nawawala ang mga bagay ay isang signal, isang senyales na kailangan mong magpaubaya, hindi upang sumuko, kundi upang bitawan ang pangangailangan ng kontrol at hayaan ang buhay na dumaloy ng natural. Isaalang-alang ang buhay ni J.K. Rowling, ang may akda ng seryeng Harry Potter. Bago siya naging globally successful, nakaranas siya ng maraming kabiguan at pagtanggi mula sa mga publisher. Para sa marami, iyon na marahil ang magiging dahilan upang talikuran ang kanilang mga pangarap. Ngunit hindi sumuko si Rowling. Nauunawaan niyang ang tagumpay ay madalas na kinasasangkutan ng pagpapakumbaba sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hindi niya kayang pilitin ang mga publisher na tanggapin ang kanyang trabaho, ngunit patuloy siyang sumulat at sa huli ay nakamtan ang hindi pangkaraniwang tagumpay. Ang pagtanggap na ito ang susi. Kapag tayo ay nagbigay daan sa ating mga rigid na inaasahan at hinayaan ang buhay na magbigay sorpresa, maaring magbukas ng mga bagong oportunidad. Kapag itinigil natin ang pagpapilit, nagiging bukas tayo sa mga posibilidad na maaring hindi natin napansin. Paano nga ba tayo magsisimula sa pagpapakumbaba? Mag-umpisa sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Sa halip na pilitin baguhin ang mga iyon, baguhin ang iyong pananaw tungkol sa mga ito. Ang mindset na ito ay magbibigay sa iyo ng magaan na pakiramdam at magsisimula ang iyong buhay na dumaloy ng natural. Hindi mo na mararamdaman ang pagkapagod ng paglaban sa mga puwersang hindi mo kayang kontrolin. At sa kalmadong kalagayan na ito, magsisimula mong mapansin ang mga oportunidad na ipinapadala ng universo sa iyong landas. Ipinapakilala ko sa iyo ang isang kaakit-akit at makapangyarihang konsepto, ang batas ng atraksyon. Ito ang susi upang maipakita ang magagandang bagay sa iyong buhay. Huwag palampasin ang susunod na bahagi ng artikulong ito, ang kapangyarihan ng batas ng atraksyon. Sa mismong sandaling ito, ang iyong buhay ay ginagabayan at apektado ng mga kosmikong puwersa na maaaring hindi mo pa batid. At ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang batas ng atraksyon. Katulad ng gravitational pull ng Earth, ito ay patuloy na umiiral, palaging hinuhubog ang iyong buhay sa mas maraming paraan kaysa sa iyong inaakala. Ang magandang balita ay kapag naging aware ka sa universal na batas na ito, matututuhan mong gamitin ito upang baguhin ang iyong buhay para sa ikabubuti. Ang katotohanan ay, ikaw ay nasa isang patuloy na estado ng paglikha. Bawat sandali ng bawat araw, ikaw ay aktibong lumilikha ng iyong realidad. Sa bawat pag-iisip, maging ito man ay malay o hindi, hinuhubog mo ang iyong hinaharap. Kapag naunawaan mo kung paano gamitin ang kapangyarihan ng batas ng atraksyon, maaari mong simulan na idirekta ang iyong mga pag-iisip at aksyon sa mga paraan na madaling mag-aakit ng mga bagay na nais mo. Baka nagtataka ka, totoo ba ang batas ng atraksyon? Kung ikaw ay nagdududa, isaalang-alang ang mga magagandang bagay na mayroon ka na sa iyong buhay. Lahat ng mayroon ka ngayon
maliit man o malaki, ay resulta ng iyong mga nakaraang pag-iisip at emosyon. Ayon sa prinsipyo ng like attracts like, ang pagpapanatili ng positibong pananaw ay nag-aakit ng mas maraming positibidad sa iyong buhay. Ang pasasalamat ang susi na nagbubukas ng mga oportunidad, tagumpay at kasaganaan. Tulad ng matalino at sabi ni Epictetus, ang yaman ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng malalaking ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng kaunting mga nais. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita na ang tunay na yaman ay hindi nagmumula sa pag-aakumulang higit pa, kundi sa pagiging mapagpasalamat at kontento sa kung ano ang mayroon ka na. Ang mindset na ito ay bumubuo ng pundasyon ng batas ng atraksyon. Kapag pinahahalagahan mo ang iyong mga meron, nananatili kang positibo at binubuksan ang iyong sarili sa mas malaking mga biyaya. Ang konseptong ito ay maganda at malinaw na naipapakita sa kwento ni Jim Carrey. Matagal bago siya naging isa sa mga pinakasikat na komedyanteng aktor sa buong mundo. Naniniwala si Jim Carrey sa kapangyarihan ng visualization at layunin. Sa simula ng kanyang karera, noong siya ay nahihirapan at hindi pa kilala, isinulat niya ang isang tseke na may halagang $10 milyong na may nakasulat na para sa mga serbisyo sa pag-arte. Dinala niya ang tsekeng iyon sa kanyang wallet at pinapansin ang sarili niyang pag-aakalang matatanggap niya ang eksaktong halagang iyon. Sa kabila ng kanyang mga hamon, nagpakita siya ng pasasalamat araw-araw at pinanatili ang kanyang matibay na pananampalataya sa kanyang tagumpay sa hinaharap. At pagkatapos ng ilang taon, isang kahangahangang bagay ang nangyari, nakatanggap siya ng $10 milyong na tseke para sa kanyang papel sa pelikulang Dumb and Dumber na naglunsad sa kanya sa tuktok ng kanyang karera. Ang kwento ni Jim Carrey ay hindi simpleng koinsidensya. Ito ay isang makapangyarihang patunay ng batas ng atraksyon. Ipinapakita nito na kapag pinanatili mong positibo at mapagpasalamat ang iyong mindset, natural mong naaakit ang mas malalaking oportunidad at kasaganaan. Higit pa rito, kapag natutunan mong makita ang lahat sa iyong buhay sa pamamagitan ng lente ng pasasalamat, hindi lamang ikaw umaakit ng tagumpay sa labas, kundi binubuo mo rin ang malalim na lakas sa loob at pagpapahalaga sa sarili. Tulad ng itinuro ni Epictetus, kapag ikaw ay kontento sa kung ano ang mayroon ka, nakakabuo ka ng buhay na mayaman sa parehong espiritu at material na kasaganaan. Tandaan, palagi kang nasa isang estado ng paglikha. Bawat pag-iisip mo ay hinuhubog ang iyong realidad. Magsimula ngayon sa pamamagitan ng pagpapalago ng pasasalamat, pagbago ng iyong mga pag-iisip, at pagbabago ng iyong mindset upang makaakit ng lahat ng bagay na iyong ninanais. Handa ka na bang baguhin ang iyong buhay? Mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito at ibahagi ang iyong mga opinyon tungkol sa kapangyarihan ng batas ng atraksyon. Ipaalam sa amin kung paano mo balak gamitin ito upang makamta ng buhay na talagang nais mo. Numero 4. Ang atensyon ay presensya at kasaganaan. Sa lipunang ito, karaniwang binibigyan natin ng malaking halaga ang yaman sa pananalapi. Madalas itinuturing na ang yaman ay tanging ukol sa pera, kahit na mayroong maraming iba't ibang anyo ng kasaganaan. Gayunpaman, isang mahalagang aspeto na madalas na hindi napapansin sa pagbuo ng tunay na kasaganaan ay ang mindfulness, ang kakayahang maging ganap na naroroon. Kapag tayo ay namumuhay ng buo sa kasalukuyang sandali, hindi lamang natin pinapabuti ang ating pagganap sa trabaho, kundi binubuksan din ang mga pinto tungo sa isang buhay na puno ng mental na kalusugan, kagalingan, at kaligayahan. Mula sa pananaw na ito, ang mindfulness
ay hindi lamang tungkol sa pagiging naroroon sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa pagbabawas ng hindi kinakailangang mga pagnanasa at pagpapalago ng panloob na kapayapaan. Ito ang diwa ng tunay na kasaganaan. Kapag tayo ay nakatutok sa kasalukuyan, nagkakaroon tayo ng mas malaking kontrol sa ating emosyon at mga aksyon. Binubuksan ito ang isang mundo kung saan ang mga desisyon ay nagagawa ng may kalinawan imbes na pagkabalisa, at ang bawat sandali ay nararanasan ng mas malalim at may mas malaking kahulugan. Isang perpektong halimbawa ng kapangyarihan ng mindfulness ay ang kwento ni Ana, isang talentadong interior designer na madalas ay nababahala ng stress mula sa trabaho. Palaging nag-aalala si Ana tungkol sa kanyang mga proyekto. Natatakot na baka hindi magustuhan ng kanyang mga kliyente o kaya'y hindi sapat na kakaiba ang kanyang mga ideya. Ang pagkabalisa na ito ay nakakaapekto sa kanyang konsentrasyon at nagdudulot ng pagkapagod. Isang araw nagdesisyon si Ana na subukan ang mindfulness. Bawat umaga gumugol siya ng 10 minuto sa pagpapokus sa kanyang paghinga, ramdam ang bawat pag-inhale at pag-exhale, at dahan-dahan niyang inintegrate ang kamalayang iyon sa kanyang trabaho. Tumigil siya sa pag-aalala tungkol sa huling kinalabasan at sa halip. Nagpakasawa siya sa mga detalye ng kanyang sining, mula sa ilaw at color scheme hanggang sa kabuuang harmonya ng espasyo. Sa ganitong antas ng presensya at atensyon, ang mga disenyo ni Ana ay naging mas malikhaing, tumpak at inspired. Hindi lamang nasiyahan ang kanyang mga kliyente, kundi labis din silang humanga. Ito ay nagdulot sa kanya ng tagumpay sa propesyon at isang malalim na pakiramdam ng mental na katuparan. Sa pamamagitan ng mindfulness, hindi lamang siya nakagawa ng pambihirang trabaho, kundi natuklasan din ang isang malalim na pakiramdam ng panloob na kapayapaan sa pamamagitan ng simpleng pagkatutong mabuhay ng ganap sa kasalukuyang sandali. Malinaw na ipinapakita ng kwentong ito na ang mindfulness ay maaaring magdulot ng kasaganaan, hindi lamang sa propesyonal na aspeto, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na karanasan. Upang tunay na makamit ang ating mga nais, kailangan muna nating paunlarin ang kakayahang mabuhay ng ganap sa bawat sandali. Ito ay hindi lamang nagpapahusay sa ating pagiging epektibo sa ating mga layunin, kundi tumutulong din sa atin na magbuo ng isang buhay na puno ng kahulugan, koneksyon at emosyonal na kagalingan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang iyong presensya at pakikilahok ay tumutulong sa pagpapalaganap ng makapangyarihang mensaheng ito, at magkasama, makakagawa tayo ng pagbabago, isang mindful na sandali at isang ngiti sa bawat pagkakataon. At heto, nag-iisip ka bang umalis na? Hindi pwede. Malaking pagkakamali iyon. Ang susunod ay mas groundbreaking pa. Maniwala ka sa akin. Gusto mong manatili dahil nagsisimula pa lang tayo sa pinakamagandang bahagi. Ito ay mga lihim na talagang makakabago ng iyong buhay. Kaya't manatili ka. Malapit na nating itaas ang mga bagay sa isang bagong antas. Numero 5, ang kahalagahan ng pagpapahinga at mga pangarap. Sa loob ng mga dekada, pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang mga pangarap upang mas lubos na maunawaan ang kalagayan ng panaginip. Ang kanilang natuklasan ay higit pa sa libangan ng mga pangarap sa gabi. May malalim na layunin ito sa ating mental, emosyonal, at kahit na espiritual na pag-unlad. Ang pagpapahinga ay hindi lamang panahon para sa pisikal na pahinga. Ito ay isang mahalagang panahon kung saan ang ating mga isipan ay nire-regenerate, ipinoproseso ang impormasyon, at ina-align ang ating mga layunin. Sa pagpapahinga, ang mga bagay na tila hindi nauunawaan sa mga oras ng paggising
ay maaaring magsimulang magkakahulugan. Ang mga nakatagong malikhaing pananaw ay madalas na lumilitaw sa katahimikan ng ating walang malay na isipan. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, isa sa mga pinakamahalagang Stoic na pilosopo sa kasaysayan, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kapayapaan at tagumpay ay hindi nagmumula sa mga panlabas na kalagayan, kundi mula sa mga gawaing lohikal ng ating isipan. Gayon din, ang mga pangarap na mga salamin ng ating walang malay na isipan ay maaaring magsilbing mga palatandaan na nagtuturo sa ating pinakamalalim na hangarin at tunay na mga pangarap. Habang ang mga pangarap ay maaaring magmukhang random o malabo, maaari itong maggabay sa atin sa paggawa ng mga desisyon sa hinaharap at sa pagkuha ng mga hakbang na naka-align sa ating mga layunin. Ang pagiging bihasa sa ating mga iniisip, ayon sa mga Stoic, ay kasama ang pag-unawa sa mga mensahe na nakatago sa ating mga pangarap. Halimbawa si Thomas Edison, ang legendaryong inventor. Bukod sa kanyang mga inobasyon, may natatanging relasyon siya sa pagpapahinga. Hindi niya tinitingnan ang pagpapahinga bilang simpleng pagpapahinga lamang, kundi bilang isang kasangkapan para sa paglikha. Madalas siyang kumuha ng maiikling tulog habang hawak ang isang barya sa kanyang kamay. Habang siya ay unti-unting natutulog, ang barya ay mahuhulog at magigising siya. Dahil papasok na ang kanyang isipan sa makapangyarihang espasyo sa pagitan ng paggising at panaginip. Sa ganitong twilight state, nakakamtan ni Edison ang mga pagsabog ng pagkamalikhain at inspirasyon. Ang kanyang pamamaraan ay nagpapakita ng isang makapangyarihang katotohanan. Kapag ang katawan ay nakaka-relax, ang isipan ay makakapasok sa mga mas malalim na layer ng kamalayan at pananaw. Madalas lumitaw ang mga malikhaing ideya kapag tayo ay nagpapahinga, ngunit sa totoo lang, tayo ay mas malapit sa katotohanan ng ating sarili. Ang mga pangarap ay hindi limitado lamang sa mga isipan ng mga inventor o mga artist. Ang mga ito ay bukas para sa lahat, nagsisilbing isang tulay sa pagitan ng kasalukuyan at ang posibleng hinaharap. Kung magbibigay tayo ng pansin, ang mga pangarap ay maaaring magpahayag ng mga pahiwatig ukol sa kung ano talaga ang mahalaga sa atin at kung anong mga landas ang maaari nating tahakin. Ngunit sa mabilis na takbo ng buhay ngayon, mahirap makakuha ng kalidad na tulog. Ang stress at pagkabalisa ay nagpapahirap sa maraming tao na makatulog o manatiling tulog. Ngunit kapag nauunawaan natin ang kapangyarihan at layunin ng pagpapahinga at mga pangarap, mas malaki ang posibilidad na baguhin natin ang ating mga habits upang masuportahan ng mas mabuting pahinga. Ang pagpapahinga ng malalim ay hindi isang luho. Ito ay isang mahalagang aktibidad ng pangangalaga sa sarili. Kapag ikaw ay natutulog ng maayos, hindi lamang iyong nire-restore ang iyong katawan, kundi inihahanda mo rin ang iyong isipan upang matanggap ang karunungan, pananaw at direksyon. Ang mga pangarap ay isang regalong galing sa parehong katawan at isipan na tumutulong sa iyo upang mas mabuting maunawaan kung sino ka at kung ano ang nais mo. Kapag nagsimula kang yakapin ang iyong mga pangarap, kapwa literal at metaporikal, madali mong makikita na mas magiging magaan at mas posible ang manifestasyon ng buhay na iyong ninanais. Dahil nagawa mo na ang panloob na gawain. Inihanda mo ang iyong sarili, pisikal, mental at espiritual upang tanggapin ang mga kamangha-manghang bagay na inaalok ng buhay. Numero 6, ang kapangyarihan ng umaga. Ang mga gawi sa umaga ay may mahalagang papel sa paghubog ng direksyon ng ating araw.
Ito ang pinakamahalagang oras na tumutukoy sa ating enerhiya, mood at pangkalahatang pagganap. Pag tayo'y tumayo mula sa kama, hindi lamang ang ating katawan ang nagigising. Ang ating isipan ay nagsisimula ring maglakbay sa bagong araw. Ang bawat umaga ay isang blankong canvas, at ang paraan ng pagpipinta natin dito ay maaring magpabago ng ating buhay at mga desisyon sa buong araw. Maraming tao ang nag-uugnay ng tagumpay sa paggising ng maaga at pagsisimula ng mga abalang gawain, ngunit sa katotohanan, ang tunay na tagumpay ay nasa pag-unawa sa ating sariling katawan at isipan. Bawat isa sa atin ay may natatanging biolohikal na ritmo, at ang pag-aayon ng iyong umaga sa ritmong ito ay mas makapangyarihan kaysa sa walang ingat na pagsunod sa mahigpit na mga modelo ng tagumpay. Sa halip na magpadala sa presyo ng paggising ng alas 5 ng umaga dahil ginagawa ito ng iba, pakinggan ang iyong katawan. Mag-create ng routine na magpaparamdam sa iyo ng pagiging sentro, energized at handa sa anuman na darating. Isa sa mga pinakamadaling ngunit pinakamakapangyarihang gawi sa umaga ay ang pagmumuni-muni. Ang paglalaan ng ilang minutong tahimik na oras upang umupo at huminga ng malalim ay maaaring mag-clear ng iyong isipan mula sa stress at pagkabahala. Binibigyan ka nito ng espasyo upang mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kahit ang 5 minuto ng mindfulness ay maaaring magbigay ng kapayapaan, kalinawan at kumpiyansa sa iyong araw, na magpapalakas sa iyo upang gumawa ng mas magagandang desisyon at manatiling kalmado sa harap ng stress. Ang pag-iihersisyo sa umaga ay isa pang mahusay na habit upang magbigay ng enerhiya sa iyong araw. Hindi mo kailangang magpakaseryoso sa gym. Ang magaan na galaw tulad ng yoga, paglalakad o pagbibisikleta ay sapat na upang mapabilis ang pagdaloy ng dugo, pasiglahin ang iyong isipan at maglabas ng endorphins. Ang natural na mood lift na ito ay maaring magtakda ng positibong tono para sa iyong buong araw, nagpapataas ng parehong pisikal na kalusugan at mental na alertness. Isang kilalang halimbawa ng isang tao na pinahahalagahan ang kanyang routine sa umaga ay si dating US President Barack Obama. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, naglaan siya ng oras bawat umaga upang mag-ehersisyo at magnilay-nilay. Kung sa pamamagitan man ng magaan na ehersisyo o tahimik na pagmumuni, ang mga unang oras ng araw ay tumulong sa kanya upang manatiling nakatutok, kalmado at malinaw ang isipan. Mga katangiang nakatulong sa kanya sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa buong araw. Ang kanyang routine ay hindi tungkol sa pagiging produktibo para sa produktibidad. Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng kanyang sarili bago harapin ang mga hamon sa harap. Sa huli, walang isang formula ng perpektong umaga. Ang layunin ay hindi perpeksyon, kundi layunin. Pumili ng mga gawi na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, focus at pagiging handa. Maaring isang mainit na tasa ng kape na tinatangkilik sa katahimikan, isang mabilis na lakad sa sariwang hangin, o pagsulat ng iyong mga saloobin at layunin. Ang pinakamahalaga ay ang iyong umaga ay naaayon sa iyong pangangailangan at nagpapalakas sa iyong kabutihan. Kaya narito ang iyong imbitasyon. Gumawa ng iyong sariling ritual sa umaga. Pakinggan ang iyong katawan. Igalang ang iyong isipan. Piliin ang mga aktibidad na magpaparamdam sa iyo ng lakas, sentro at positibong pananaw. At pagkatapos, obserbahan ang mga pagbabago hindi lamang sa iyong araw, kundi pati na rin sa iyong buong buhay. Kung mayroon ka ng habit sa umaga na tumutulong sa iyo upang magtagumpay, ibahagi ito sa komunidad. Mag-iwan ng komento sa ibaba ng video, ipaalam sa amin kung ano ang tumutulong sa iyo upang magkaroon ng enerhiya, kumpiyansa at inspirasyon.
Sama-sama makakagawa tayo ng mga umaga na nagbibigay sa atin ng mas mataas na layunin at kaligayahan. Numero 7. Magvisualisa at lumikha. Isipin ang isang maliit na buto. Kung itatanim mo ito sa lupa, didiligan at aalagaan ito ng maayos, balang araw ay tutubo ito. Lilitaw mula sa lupa upang magbigay lilim at kagandahan sa buong hardin. Ang ating mga buhay ay halos pareho. Lahat ng iyong nais ay nagsisimula sa isang malinaw na pananaw, isang hinaharap, na ikaw ay malay na nililikha sa iyong isipan. Kapag malinaw mong iniisip ang mga bagay na iyong hinahangad, nagtatanim ka ng mga buto ng oportunidad at positibong aksyon sa iyong buhay. Ang imahinasyon ay hindi lamang isang biro o laro. Ito ang susi sa pagbubukas ng tagumpay at pagpapalit ng mga pangarap sa realidad. Ang visualisasyon ay higit pa sa isang teknik na pampatibay loob. Ito ay isang pangunahing puwersa na nag-uugnay ng mindset sa may layuning aksyon. Kapag malinaw mong nakikita ang iyong mga layunin, ina-activate mo ang isang hindi nakikitang ngunit makapangyarihang puwersa ng atraksyon. Nagsisimula mong maakit ang mga tao, oportunidad, at mga pagkakataon na tumutugma sa iyong intensyon. Hindi ito magic. Ito ay isang pagsasama ng mental na focus, emosyonal na enerhiya, at patuloy na pagsisikap. Isang dahilan kung bakit ang imahinasyon ay nagdudulot ng tunay na pagbabago ay dahil ito ay lumilikha ng positibong enerhiya. Kapag malinaw mong nakikita ang iyong inaasam na resulta, pumapasok ka sa isang mindset ng pagiging handa at pagnanais. Nagiging mas matiyaga ka, mas nakatutok, at mas matibay sa harap ng mga hamon. Halimbawa, isipin ang layuning mapabuti ang iyong kalusugan. Kapag ang isang tao ay nag-visualize ng malakas at masiglang katawan, nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa mga hakbang na kailangang gawin upang makarating doon, regular na ehersisyo, masustansiyang pagkain, malusog na mga gawi. Ang pananaw na ito ay nagbibigay ng araw-araw na motibasyon, tumutulong sa kanya na malampasan ang pagod, tukso o discouragement. Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa mga relasyon. Isipin ang isang buhay na puno ng pagmamahal, pag-unawa, at pagkakaisa sa pamilya at mga kaibigan. Kapag hawak mo ang imahe na ito sa iyong isipan, natural kang magsisimulang kumilos ng may higit na kabaitan at malasakit, lumilikha ng emosyonal na espasyo para sa mas malalim at makulay na koneksyon. Tulad ng sinabi ng Stoic na pilosopo na si Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na kaganapan. Realisahin ito at makikita mo ang lakas. Ang sipi na ito ay nagpapaalala sa atin na ang imahinasyon at mindset ay nasa gitna ng personal na kapangyarihan. Kapag magfo-focus tayo sa ating nais, hindi sa ating mga takot, nagsisimula nating hubugin ang ating realidad mula sa loob palabas. Itinuturo ng Stoic na pilosopiya na ang pag-aalaga sa isang matatag at may layuning isipan ay ang pundasyon ng kaligayahan at tagumpay. Ang visualisasyon ay hindi pagnanasa lamang, ito ay mental na pagre-rehearsal para sa aksyon. Kapag malinaw mong ini-imagine ang iyong mga layunin, ang iyong utak ay nagsisimula ng gumawa ng plano kung paano ito makakamtan. Nagsisimula mong mapansin ang mga oportunidad na dati ay hindi mo nakikita at gumagawa ka ng mga desisyon na tumutugma sa iyong pananaw. Sa ganitong paraan, ang imahinasyon ay nagiging tulay sa pagitan ng pag-iisip at aksyon. Kaya magsimula ka ng maliit. Mag-visualize ng isang bagay na makabuluhan, isang mas malusog na katawan, isang tahimik na tahanan, isang matagumpay na karera. I-visualize ito ng malinaw, ramdamin ito ng malalim, bumalik dito araw-araw at hayaang ang pananaw na ito ang magtulak sa iyo pasulong. Dahil sa paggawa nito,
Hindi lamang ikaw nagtatayo ng iyong hinaharap, ikaw rin ay nagiging taong may kakayahang buhayin ito. Numero 8. Maging tahimik at makipag-ugnayan sa universo. Ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng tunog. Ito ay isang mental na espasyo, isang santuwaryo kung saan maaari tayong muling makipag-ugnayan sa ating sarili at buksan ang ating mga puso sa mga mensahe na ipinapadala sa atin ng universo. Sa mabilis na takbo ng buhay ngayon, kung saan ang sobrang dami ng impormasyon ay bumabalot sa atin araw-araw, maraming tao ang nakakaramdam ng kalituhan, pagod at kawalan ng direksyon. Sa mga ganitong pagkakataon, ang katahimikan ay nagiging isang kasangkapan para makamit ang panloob na kapayapaan at ibalik ang balanse. Tumutulong sa atin na makinig sa mga mahahalagang gabay mula sa ating sarili at mula sa universo. Ang katahimikan ay hindi tungkol sa pagtakas sa buhay. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mas malinaw na pananaw kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag tayo ay huminto at pinatahimik ang ingay sa paligid natin, nagkakaroon tayo ng espasyo upang marinig ang ating panloob na tinig na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa sa ating mga hangarin, layunin at tunay na mga pagnanasa. Ito ang eksaktong itinuturo ng Stoicism, ang pilosopiya ng pasensya at pagpapairal ng sariling kontrol. Sa mga sandali ng katahimikan, natatagpuan natin ang lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay at mapansin ang kabutihan nito. Isang makapangyarihang halimbawa ng papel ng katahimikan sa pakikipag-ugnayan sa universo ay si Albert Einstein. Kilala siya sa kanyang mga makabagong tuklas sa agham, ngunit pinahahalagahan din ni Einstein ang katahimikan bilang isang paraan upang mapalago ang kanyang pagkamalikhain at inobasyon. Hindi lamang siya naglaan ng oras para sa pananaliksik. Naghanap din siya ng mga sandali ng pag-iisa upang magnilay, mag-isip at magsaliksik ng mga teoryang siyentipiko. Madalas naglalakad siya sa kalikasan, sumasalamin sa katahimikan upang magbigay daan sa mga bagong ideya. Tulad ng sinabi ni Einstein, "Hindi ako masyadong matalino. Mas marami lang akong oras na iniisip ang mga tanong na hindi pinapansin ng iba." Ang pahayag na ito ay isang patunay ng magic ng katahimikan at kung paano ito nag-uugnay sa isipan sa universo. Sa pamamagitan ng katahimikan, nagkaroon si Einstein ng mga bagong pananaw na nagbigay daan sa mga makabagong pag-unlad sa agham. Hindi lang ito ang katahimikan ng pagsasalita. Ito ang katahimikan ng isipan kung saan ang mga abala at pag-aalala ay inilalagay sa gilid at nagbibigay daan sa mga makabagong ideya. Bakit nga ba kinakailangan ng katahimikan upang makipag-ugnayan sa universo? Ang katahimikan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong huminto, magnilay at pakinggan ang ating sarili. Sa mga sandaling ito, hindi na tayo apektado ng mga panlabas na ingay o hindi tayo nahulog sa walang katapusang alalahanin ng buhay. Ang katahimikan ay nagpapahintulot sa atin na makita ng mas malinaw ang ating mga layunin, pangarap at ang landas na tunay nating nais tahakin. Hindi lang ito tungkol sa pagtigil ng ingay, ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo para sa mga bagong ideya at oportunidad na maaring hindi natin napansin dati. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa katahimikan, aktibong binubuo natin ang lahat ng ating mga hangarin. Kapag ang isipan ay nasa kapayapaan, bawat desisyon ay nagiging mas malinaw. Hindi na tayo nagre-react ng pabigla-bigla o nag-aalala ng hindi kailangan. Sa halip, gumagawa tayo ng mga maingat na desisyon na tumutugma sa ating tunay na kalikasan at layunin sa buhay. Sa bawat sandali ng katahimikan, hindi lang tayo muling nakikipag-ugnayan sa ating sarili, kundi binubuksan din natin ang ating mga puso sa mga senyales ng universo.
Tumitigil tayo sa pag-aalala sa mga bagay na wala tayong kontrol at nagsisimula tayong mabuhay ng may pagkakaisa sa mundo sa ating paligid. Sa ganitong paraan, bawat segundo ng katahimikan ay nagiging isang pagkakataon upang ipakita ang lahat ng ating hangarin mula sa panloob na kapayapaan hanggang sa panlabas na tagumpay. Kaya, handa ka na bang makinig sa universo? Ang katahimikan ay hindi pagkatalo. Ito ay muling pagsilang. Ito ang unang hakbang patungo sa pagbubukas ng pintuan ng tunay na kalayaan at tagumpay. Sa pasensya at malalim na pakikinig, matutuklasan natin ang landas patungo sa mga kamangha-manghang bagay na inihanda na ng universo para sa atin. Sa wakas, kung titingnan natin ang lahat ng ating natutunan tungkol sa Stoic na filosofiya, makikita natin na ang kalmado at pasensya ay hindi lamang mga mahahalagang katangian para sa buhay, kundi mga susi sa pagpapakita ng lahat ng ating mga hangarin. Itinuturo ng Stoicism sa atin na ang mga bagay na wala tayong kontrol ay hindi dapat ikabahala. At sa mga sandali ng kapayapaan, matutuklasan natin ang ating panloob na lakas. Kapag natutunan nating mapanatili ang ating composure sa gitna ng pagsubok, hindi lang tayo nagkakaroon ng kontrol sa ating mga emosyon, kundi lumilikha tayo ng espasyo para sa mga magagandang bagay at ang ating mga hangarin na natural na umuusbong sa ating buhay. Kaya, handa ka na bang ilapat ang prinsipyong ito sa iyong buhay? Oo, handa akong ilapat at magtiwala sa kapangyarihan ng kalmado. B. Hindi. Patuloy pa rin akong nag-aalala sa mga bagay na wala akong kontrol. Kung nahanap mo ang video na ito na kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makalimutan ang mga darating pang video. Patuloy na panoorin ang mga suggested na video sa dulo ng video na ito upang tuklasin ang mas marami pang Stoic na filosofiya na makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong buhay.